Welcome back to my channel nga pala mga guys. It's me again, your Kuya Mark. At magbibigay na naman nga pala tayo ng updates nga pala dito kay Sito mga guys. So ayan, madami nga pala nagsasabi na scam nga ba talaga ngayon si Sito. So, isa yan sa ating mga aalamin ngayong araw mga guys. And especially sa mga lumalabas po na controversial at sa mga viral na mga post po ngayon sa Facebook hanggang dito po sa YouTube mga guys. So, wag po nating tatangkiligin po yung ibang mga information po na gawa-gawa lamang po ng ibang mga YouTuber na ginagawa lamang pong kapiraan po itong ganitong issue ngayon kay Sito mga guys. So ayan, Wow. bali mag-base lamang po tayo sa information and syempre mag-connect po tayo sa ating mga account especially kung ano nga bang mga update nga ba ang pwede natin gawin or ano nga ba yung mga process na pwede natin gawin para mapabalik yung ating mga pera. So tara, at ngayon ay pag-usapan natin yan mga guys. Let's go! Ilang araw nga pala mga guys, bago ipinasara ang sitaw. So ayan nga pala, madaming lumalabas na scam na ba si sitaw ngayon? And syempre, paano na nga ba mababalik ang ating mga pera? So, ano nga ba ang mangyayari dito kay sitaw? So, mga guys, isa din po ako sa mga sitaw seller na nag-aabang nga din po pala sa pag-disburse ng refund po ng ating mga pera. Yun po yung isa sa mga pinangako sa atin ni Sitaw na nakakabalik daw po yung ating mga pera. So, waiting din po ako kasi batch 3 pa naman ako. So, kamusta na nga ba yung ating mga batch 1 na for refund dyan mga guys? So, ayan, lalong-lalo na doon sa mga nag-process ng withdrawal. May nakareceive na ba? So, sa mga hindi po naka-receive dyan, so kamusta naman po kayo dyan mga guys? So ayan, madami na din po nag-aaway-away sa mga different GC ng sitaw. So ayan mga guys, so sobra talaga napakalaga naman talaga nitong pera para sa ating lahat, di ba? So syempre, talagang nakaka-disappoint naman kung hindi makakabalik sa atin, di ba? Syempre, lalo-lalo na dun sa mga nagwa 1 million yung mga puhunan dito mga guys. So tara, huwag na natin patagalin at alamin na natin kung sino na nga ba ang nakareceive at hindi mga nakareceive ng disburse refund dito mga guys. So, base dito sa atin, nag-send po sa atin ng isa sa ating mga kapwa sitaw seller mga guys, is nakareceive na daw po siya. So, bali sabi niya po dito is receive ko na po akin. So ayan, bali na-receive na po niya yung kanyang withdrawal or yung kanyang fund mga guys. So ayan, so ibig sabihin nagpa-process pa rin po ng withdrawal or ng refund si Sitaw dito mga guys. Kasi syempre, ayan po, may kita naman po natin na naka-receive na po si ate sa kanyang bank account or bank payout account or bank account mga guys. So ayan, makikita naman natin na hindi naman siguro scam si Sitaw mga guys. So syempre, mag-waited po tayo sa ating turn dahil po tayo ay batch 3 pa naman po tayo mga guys. So ayan. Pero ang sabi dito ng isa nating masugid na subscriber dito sa YouTube and syempre ang isa sa ating pinakamaraming comment din nga pala sa ating mga YouTube videos mga guys ay si Sir Andres Albao. Ayan nga pala. Shoutout nga pala kay Sir Andres Albao na taga Bicol din, kagaya ko. Ayan, bali taga Bicol din po ako. Isa po akong sitaw seller dito kay Sitaw. And syempre, taga Bicol ako, Camarines Norte mga guys. So, ayan, bali sabi dito ni Sir Andres Albao sa GC namin, wala pa or po ang nakatanggap sa batch 1. So, ayan mga guys. So, isa ito sa mga nakakalungkot siguro sa kanilang member or sa kanilang samahan sa group chat or sa GC nila is wala pang nakakatanggap ng ibang mga ng ibang sitaw seller ng refund guys o sa tinatawag na disburse refund ni sitaw mga guys. So isa siya sa mga nakakalungkot din na isipin. So madami nga nagsasabi dito nga na sa aming group chat or GC ng mga sitaw seller na baka daw may pinipili lang daw si Sitaw or sabi na natin yung kakilala lang daw ni Sitaw yung inuuna daw nila na bigyan daw ng refund. And syempre, yung hindi daw kakilala is panghuli na daw. At madami nagre-reklamo din naman dito kasi bakit 3% lang daw yung nakapix lang daw sa 3% ay malaki daw yung puhunan na kailangan daw makabalik sa kanila. So bakit hindi na lang daw isahan? So isa din yun sa mga issue or mga
nirereklamo ng ating mga kapwa sitaw seller dito mga guys. So ayan, watch out na lang tayo. Especially, isa din po sa mga nag-share din po ng kanyang message po sa ating group chat na si tago na lang po natin yung kanyang personality. So, sabi niya po dito, bakit ako June 22, withdrawal wala pa din. So, ang dami po nagpa-process din po ng mga withdrawal, may mga nakaka-receive, and especially may mga sitaw seller din po hindi nakaka-receive ng kanilang withdrawal. Yan, sa kanilang mga bank account or payout account. Yes! So, medyo nakakalito lang. Siguro, in different process, may nauuna at may nauhuli talaga. Pero, siguro talagang ganun talaga yung process ni sitaw is napakatagal. So sabi naman po dito ng ating mga sabi naman po dito ng ating account specialist na mababalik po ang mga nilagay kay sitaw. So ayan, mababalik daw po ang mga nilagay natin kay sitaw kagaya po ng ating fund. So kaso matagal nga lang hanggang makomplete yung pera. So ayan nga pala, hanggang makomplete yung pera kaso nakapix po siya ng 3%. So ibig sabihin aabutin po siya ng matagal-tagal. So, ayan po, within 8 months. So, ito po yung sabi niya, na ibibigay do po pala lahat kaso 3% kada week. Ayan po, 3% lang po kada week mababalik yung ating pera. So, matagal nga lang, within 8 months. So, hindi ko sure kung totoo nga ba ito or gawa-gawa lamang ng ibang account specialist mga guys. So, ayan. Baling yung aking account specialist is medyo madalang na lang din siya magbigay ng information simula nung puputok yung balita na pinasara sila ng SEC. So yun, tapos hanggang sa nagkaroon ng mga issue na scam daw si sitaw, ayan, nagsara na daw, ang dami daw problema. So, huwag tayo stick muna sa mga false accusation or mga false information. Stick muna po tayo dun sa mga concrete na information mga guys. So, bago tayo magsalita kung scam nga ba ito o hindi. So, ayan. Ang sabi niya dito, within 8 months, okay na yon basta meron. So, ayun, parang napilitan na lang na okay na basta meron. Pero sabi ng isa nating kapwa sitaw seller dito, hindi ba ito strategy para patahimikin lang kami at the moment? For that span of time, kung kailan sila magbayad, it is enough na makaisip sila ng way para makatakas sa lahat. So yun, isa na din yun sa mga naisip ko kahit na maliit lang naman yung nilagay kong fund dito kay sitaw is what if ganito nga ba talaga yung strategy nila na patahimikin ang mga sitaw seller, and especially makatakas sila sa ganitong issue. So ano nga ba? Paano nga ba mangyayari dito? Makakabalik pa ba ang lahat nating pera dito guys kay sitaw? So isang nga bang scam nga ba si sitaw or isang legit na pinasara lamang ni SEC? So ayan mga guys, isa yan sa ating mga aantabayan dito sa sitaw update natin. And especially, sobrang dami naman talaga nila mga guys. So talagang madami magre-reklamo na mga sitaw seller dito. So ayan, bali malalaman naman talaga natin na sobrang dami naman talaga. Bali ang sabi naman dito ng ating account specialist na under the law po kasi tayo. Registered po tayo po dito sa Philippines or PH. Ang sitaw which is pag-registered po dito, obligation pong bayaran ni sitaw lahat ng mga investor, employee, etc. nang dapat ibabalik sa kanila. Kaya wag pong mag-alala, even wag mag-bankrupt ang company, ang pangahawakan po natin naging registered po sila dito sa PH. Kaya wag po kayong mangamba. So ayun nga pala mga guys, wag naman daw pala po tayo mangamba kasi naka-registered naman daw po pala tayo dito. Naka-registered naman po pala si sitaw dito sa Philippines. And syempre, lahat po ng tao, investor, and employee ay babayaran naman po ni sitaw. So ayun. So hanggang kailan nga ba mga guys? So ayan, yun lang yung tanong natin. Hanggang kailan nga ba? Or bakit tayo hindi mangangamba? Kasi syempre, ang laki din po ng mga nilagay din nating fund. Or sabi na natin capital dito kay sitaw. So, syempre, normal lang din po tayo mangamba. Ayan, normal po yun. Bilang investor kasi nag-invest ka ng pera. So, syempre, kakambahan ka talaga. Lalo kung hindi makakabalik yung pera mo.
Lalo na kung hindi naman buo, di ba? Okay lang kahit hindi na tumubo yung pera mo, hindi na mag-profit. Basta lang makabalik yung capital mo. And especially, reminder nila dito, sa batch 1 po yan, po yung mga hindi po nagpa-profit at nag-withdraw or nag-ROI, kapag naka-withdraw na po kayo at nakapag-ROI, sa batch 3 po tayo kahit may request po kayo sa date ng batch 1 and 2. Ang babasehan po ng 3% yung wallet plus freezing po. So, ibig sabihin, ang pagbabasehan po ng 3% pag-disburse nila is wallet and freezing. And mas maganda po kung isang transaction na lang po ang gawin ninyo pag bumalik na po sa wallet nyo yung lahat ng freezing money. So, ibig sabihin, ang sinasabi po nila dito is isang transaction na lamang po. So, ibig sabihin na natin nasa 10,000 below yung inyong fund or capital dito kay Sitaw na kailangang i-refund sa or ilagay po nating withdrawal. So, ilagay na lang po natin na bilang isahang transaction is 10,000. So, ibig sabihin, ilagay na po natin for withdrawal or i-process natin for withdrawal is 10,000. Para isahang transaction na lang din sila. Kagaya ng sabi dito mga guys. So, ayun. So, regarding po sa mga withdrawals po, kahit madami po tayo ni-request na withdrawals, ang babasihan na papasok po sa inyo is yung 3%. So, ayun mga guys. So, kahit po sa kadami-damihan po ng process po natin ng withdrawals is 3% pa lang 3% pa din po ang papasok po sa atin mga guys. So ayan, total amount ng wallet freezing po per week for 33 weeks. Ayan guys, per week for 33 weeks. So ganun siya katagal. Hanggang 100% po yung ma-disburse mga funds nyo. So ayan, bali mag-wait po ng 33 weeks sa mga malalaki pang puhunan. Pa-disburse po ang fund nyo. Kasi marami po nag-BPM sa akin na marami pong na-request. Pero ganito lang po pumasok po na ito ang explanation. So yan lamang po yung kanilang explanation mga guys. Yung explanation nila, matagal. So ayan mga guys, kami po mga AS, wala po list kung sino-sino po nasa batch sa disbursement. Pa-wait na lang po, mag-base po sa table. Batch 1 and 2, yan po yung non-profitable pa mga sellers per week pa din po ang 3% for 33 weeks hanggang maging 100% po ang disbursement. So, ibig sabihin mga guys, sa batch 1 and batch 2, wala po silang list. Ayan mga guys, sa mga humihingi po ng list dyan ng mga kapwa Sitaw seller ko, wala daw po silang list ng for refund or for withdrawals mga guys. So, ayan. Bali, mag-base na lang daw po tayo sa table ng batch 1 and batch 2. Siyempre, sa kanilang mga date na binigay. So, ayun talaga, abutin po talaga ng 33 weeks bago daw po makumpleto or maging 100% yung kanilang mga pera. So, ayan po dito. Wala po priority po dito si HQ or headquarters po na video nag-details ng lahat ng seller. Hindi po kami. Kailangan pa din po ng TIN ID sa withdrawals po. Kaya po kung wala pa TIN ID, gumamit po ng ibang TIN ID. Kung OFW passport po ang pwede, for OFW lang po ito. Please po. So ayan guys, medyo nakakalito kasi nung una, hindi daw po kailangan na ng TIN ID for withdrawals. Pero ngayon daw po is kailangan na naman ng TIN ID mga guys. So ayan, medyo nakakalito dito mga guys. Ano ba talaga nangyayari? So nagtanong ako dati way back before, kung kailangan ba ang TIN ID. Ayan mga guys, hindi na daw po. Pero ngayon, kailangan daw ang TIN ID. Medyo nakakalito dito mga guys ha. So ayan. Kapag nakita ang notice na close, pa-click lang po ang X para makapasok. Close na po ang store kasi tigil operation na po ang company. Pero may access pa naman po kayo sa account nyo and makakapag-withdraw pa po kayo. So ayan mga guys. Medyo to guys, sa mga ating kapwa Sitaw seller. Na ano nga ba talagang totoong nangyayari? Kasi nung una, hindi na daw po need ng TIN ID, pero ngayon daw po, need na po ng TIN ID. Ano ba talagang nangyayari kay Sitaw mga guys? So ayan, ito lamang po yung ating update and information po ngayon sa ngayong araw mga guys. Kung sino na pong nakapag-receive ng kanilang refund at sa mga hindi pa po nakaka-receive ng kanilang withdrawal mga guys. So ayan, isa din po yan sa mga information ng ating mga account specialist. And especially sa mga more videos pa po mga guys, tutok lamang po kayo sa aking YouTube channel and syempre, subscribe to my channel nga pala mga guys. Maraming salamat po. Sa ulitin po nating YouTube Sitaw update.